Dala ng matinding kahirapan, di na nagawang makapagtapos ng pag-aaral ni Cherilyn at tuparin ang pangarap na maging guro. Napilitan daw siyang magtrabaho agad sa edad na 13 at ngayong isa na siyang ina, kung ano-anong trabaho na lang daw ang kanyang pinapasukan. Pansamantala ko lang po talaga ito kasi po, bali may nintay lang din po ako na papasukan kung yung medyo mataas-taas ang sahod po. Kasi po sa dami kong anak, 6 po sila. Ako lang naman po yung nagsisuporta sa kanila. Isa lang si Cherilyn sa 5.63 million na underemployed na mga Pilipino noong Agosto o yung mga may trabaho pero hindi sapat ang kita o angkop sa kakayahan. Sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa 2.21 million ang bilang ng mga walang trabahong Pilipino noong Agosto. Mas mababa kumpara sa 2.68 million sa parehong buwan ng nakaraang taon. Naitala rin ang 3.44 milyon na nagkaroon ng trabaho na umabot na sa kabuang 48.07 million. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, ang paglago ng employment situation sa bansa noong Agosto ay nakita sa mga sektor ng agrikultura, retail trade at edukasyon. Pero ang kalidad ng trabaho kailangan pa raw tutukan. Nadagdagan kasi ng 1.89 million ang unpaid family workers, habang 1.85 million naman ang self-employed noong buwan ng Agosto. Ayon kay Mapa, posible pa raw na mas mapabuti ang labor force sa bansa sa mga natitirang buwan ng 2023, dulot ng seasonal job creation tuwing bare months, partikular ang Kapaskuhan. Sisimula na yung mga markets, mga bazaars, so nagkakaroon tayo ng seasonal workers. May spike sa participation rate and employment during the last quarter. Mataas kasi yung ating household final consumption expenditure usually during the fourth quarter. Gaya na lang ng carnival na ito sa Marikina. Si mga nagiging empleyado namin, ang pinakasahod nila dito is porsyento. So kung malaki yung sales ng business, malaki din yung sinasahod nila. Ayon sa National Economic and Development Authority, target ng gobyerno na paunlarin pa ang business climate sa bansa. The labor market data, unemployment rate has been quite low, no? So that signals to us that the situation in 2023, especially during the birth seasons, is likely to be much better than the previous 3 years. We are working to ensure that we'll go to that target of 2 to 4%. From 6.1, we need to gradually move there. EJ Gomez, CNN Philippines.